President Marcos says the camp of former Congressman Zaldico attempted to blackmail him. And for details, we have mobile journalist Julie Baiza. Julie, we do not negotiate with, criminals. Anong detalye sa sinasabing pag-blackmail attempt daw ng kampo ni Zaldico? Yes, Lord, kinumpirma nga ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw na nagtangkang makipag-usap sa palasyo yung kampo ni former Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, ni-negotiate nila na hindi na daw maglalabas ng panibagong video si Ko kung hindi rin kakansilahin yung kanyang passport. Tinawag yan ni PBBM na pamba-blackmail. Hindi raw makikipagnegosasyon sa kriminalang administrasyon. Maglabas man daw ng video si Ko o hindi tungkol sa mga sabi ni PBBM ay kasinungalingan at tangkang pag-destabilize sa gobyerno. Hindi naman daw magbabago yung desisyon ng palasyo. Makakansela pa rin daw yung passport ni Ko at hindi raw siya makakatakas sa hustisya. Pero Julie, sumagot na. May sagot na rin daw ang abogado ni Zaldico na si Attorney Rui Rondain sa sinabi ng Pangulo. Tinanggi nila na nakipag-usap or nakipag-negotiate siya sa palasyo. Wala daw ganong hakbang from their end. Tinatanong natin ngayon kung ano yung reaksyon ng palasyo doon sa reaksyon ng company ko. Pero may forensic observation itong si Claire Castro. Sabi niya, yes. Kini-question niya yung veracity ng mga video daw. At i-check nyo, parang nadamay pa yung hairstyle. Akala ko noong una pinag-uusapan si Justice Reyes o kung sino. Magkaiba, sa press conference, ano bang detalye ng pinag-usapan na yun? Julie? Kanina ang sabi, Lord, ni Yuse Claire, ang dapat daw pagtuunan ng pansin ni Ko is yung buuin or tahiin yung kanyang mensahe. Kasi tuwing may makikita daw silang inconsistencies or may sasagot ang palasyo sa mga inconsistencies ng statement niya doon sa mga video niya, binabago rin daw yung pahayag ni Ko. Visible daw yan doon sa pagbabago ng hairstyle. Ibig sabihin, parang hindi naman yan isinuot ng iisang araw or pabago-bagong set up. Tinanong na rin kasi kanina, nilinaw na rin kay Yuse Claire kung sinasabi ba niya na ibang tao or fabricated ba or something yung video. Pero ang sabi niya, yun nga yung style daw. Yung kumbaga nagbabago-bago yung statement kapag may sundot kumbaga etong palasyo. Pero actually yan din yung naging una naming observation, hindi nagbago yung suot pero nagbago yung hairstyle doon sa I think pagdating ng fourth to fifth video niya, and ngayon nga kalalabas-labas lang may sixth video na rin. Walang continuity sa shoot. Oo, ganun ang sabi. Dapat parehas. But si Attorney Claire, nag-iiba rin naman araw-araw ng pero, everyday din kasi yung briefing, kumbaga parang hindi naman pinapalabas na iisang araw or what. So yun yata yung sinasabi ni Yuse Claire. Julie, may sagot naman ba ang palasyo dun sa sinabi naman ni VP Sara na ready naman daw siyang i-assume ang presidency? Ang sabi ni Yuse Claire kanina, handa na rin daw. Tanungin din daw yung taong bayan kung handa na ba sila sa panibagong Mary Grace Piatos. At sabi pa ni Yuse Claire, malinaw daw na uri ng political destabilization yung ginagawa ni VP Sara. Pinapahina daw ng bise yung trust or public confidence, hindi lang sa Pangulo kundi sa administrasyon. Hindi raw katanggap-tanggap yan na maging aksyon ng isang vice-presidente, yung i-anticipate daw yung resignation o pagbaba sa pwesto ng Pangulo ng bansa. Julie, may babasahin ako. Manghingi ka naman ng dagdag, puro palpak naman yung mga vlogger mo. At yan ba yung matandang mo ang gorilla na puro live ang pinagagawa? Supposedly ito raw ay yung mga recorded na mga clips, boses daw nitong si Yuse Claire. Supposedly kausap daw ang mga pro-government vloggers. At kasama ito sa pinarinig kahapon ni Senador Robin Padilla sa deliberation sa budget ng PCO. Okay, ano naman ang tugon dito ni Yuse Claire? Para daw sa satisfaction ni Senator Padilla, sasagot na rin daw siya. Dinenay ni Yuse Claire na siya yung nandyan sa video clip. Matagal na rin naman daw na lumutang yung video clip na yan. Dati nga daw hindi yan pinatulan ng mainstream media kasi hindi daw alam kung saan nagmula or kung sino nga yung pinanggalingan. Ang sabi naman ni Yuse Claire, mainam naman daw or maganda naman yung intensyon ni Senator Padilla doon sa paghahain nga niya ng panukala kontra sa troll farm
dito sa bansa. Pero sana daw, maging modelo siya o ehemplo na hindi nabibiktima ng fake news. Okay, Julie, ano tawag dito? Ito namang bago video from the President, yung isa or yung mga several videos before this, normally umaga nilalabas, at si Auntie Massimo nga, nakikiusap na, sana naman wag ganun kaaga. Oo. Ito ba may pattern siyang nilalabas na sa oras paglabas ng video? At ano bang tingin mo dito, Julie? May tina-target bang time period? Doon sa oras, wala kami nakitang pattern kasi iba-iba. Pero ang nakita namin, consistent, bago magsalita, yung ICI, nilalabas yung video ni PBBM. Parang ganun yung nagiging pattern. Pero sa oras, oo nga, noong nakaraan, 6:30 a.m. or I think 6:30. Tapos ngayon naman, 12:45, habang may newscast kanina, inilabas yung video na yan At Kumbaga parang nililid in ng Pangulo. Kasi yung Supposedly karagdagang info, nasa ICI din naman. supposedly very candid, walang binabasang script, no? Siguro para mas natural ang dating. Siguro yun ang advice ng kanyang mga communications team. Oo, reporting lang daw. Reporting lang sa public. Reporting sa public. Okay. On that note, maraming salamat sa ating mobile journal. Julie Baisa. Thank you, Tita Julie.